Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong maamo ang mukha pero may tinatagong masangsang na ugali. At mga mapagpanggap na kagaya nila ay mahirap ibigay ang tiwala dahil anumang oras ay pwede po itong masira. Ikaw kapuso, nagkaroon ka na ba ng kaibigan na sobrang husay magpanggap na mabait siya na tao? Pero ang katotohanan ay iba naman. Dear Papa Dudut, may tao talaga na sinuwerteng pinanganak na mabait ang mukha. Hindi na nila kailangan na mag-effort pa na paamuin ang kanilang mukha para lamang masabi na maganda ang kanilang ugali. Hindi kagaya ko na pinanganak na parang pasan ang daigdig ang itsura kaya palagi ako napagkakamala na mataray. Hello Papa Dudut at sa mga kabarangay natin na nakikinig po ngayon, manalaman po ang itawag nyo sa akin. 26 years old na ako, taga Pangasinan, at nagtatrabaho bilang HR staff and actually ay hindi naman tungkol sa mataray kong mukhang dahilan ng pagsulat ko sa inyo, kung hindi tungkol po sa isang nakakainis na bahagi ng buhay ko. Nakapagtapos po ako ng kolehiyo na NBSB o No Boyfriend Since Birth, Papa Dudut. Hindi naman talaga ako pangit pero sadyang may pagkamataray lang talaga ang mukha ko. Ang sabi nga ng mga kaibigan ko ay na-intimidate daw ang ibang lalaki na lapitan ako kasi madalas daw ay parang mangangain ako ng tao. Ganon ang ekspresyon ng mukha ko. Singkitin kasi ang mata ko, tapos mataas pa ang dalawa kong manipis na kilay. Kaya naman palagi ako napagkakamala na mataray at may mga nanligaw din naman sa akin noong nasa college ako pero hindi ko po type. Kaya hindi ko rin naging boyfriend. Hanggang sa may ereto sa akin ang kaopisina at kasama ko sa apartment na si Isa. Nakwento niya kasi sa akin na crush daw ako ng pinsan niyang si Oliver. Nakita raw kasi nito ang mga picture ko na nakatag sa Facebook ni Isa. At mula raw noon ay parati na raw nitong kinukulit si Isa na ipakilala ko sa kanya. Hanggang sa mag-set na nga ng date si Isa para sa aming dalawa ni Oliver. Papadudod sa first date namin ni Oliver ay aaminin ko na nag-enjoy din talaga akong kausap siya. Bukod kasi sa gwapo talaga siya ay marami siyang baon na nakakatawang kwento. Halos kabagin tuloy ako sa kakatawa habang nakikipagkwentuhan sa kanya, Papa Dudut. Kaya naman nasabi ko talaga sa sarili ko noon na mukhang makakasundo ko ang pinsan ng kaibigan ko. Salamat ulit sa dinner kanina, saka sa paghatid sa akin dito sa apartment. Wala yun. Ako nga ang dapat na mag-thank you kasi pumayag ka sa date natin. Mukha ka namang mabait nung pinakita sa akin ni Isa yung mga picture mo sa Facebook. Talaga? Alam mo, hindi ko talaga in-expect na papayag kang makipag-date sa akin kasi… Mukha akong masungit, tama ba? Sa totoo lang, medyo nga. Pero napatunayan ko na mali pala ang akala ko. Kasi sobrang bait mo at enjoy kang kausap. Sus, binola mo pa ako. Sige na, papasok na ako sa loob. Sigurado ka ba na hindi ka magkakape man lang o juice bago umuwi? Oo, hindi na. Para rin makapagpahinga ka na. Kasi ang layo nung kinainan natin kanina. Sigurado akong pagod ka na rin sa biyahe. Ayos lang kasi sulit naman yung bulalo na kinain natin. Ikaw nga ang mas napagod kasi ikaw ang nag-drive sa buong biyahe. Sulit din naman ang pagod ko na yun. Kasi ikaw ang kasama ko. Alam mo, ikaw, kanina ka pa. Umuwi ka na nga para pareho na tayong makapagpahinga. Hintayin na kitang pumasok bago ako sumakay ng kotse ko. Okay, ikaw ang bahala. Ingat ka ha. Bye! Bye! Besh! Ay, palaka! Ano ka ba naman, Isa? Bakit nandiyan ka sa likod ng pinto? Grabe magulat! Ang OA ah! Nakakagulat ka naman talaga kasi mukha mo kagad ang bumungat sa pagbukas ko nitong pinto. Kasi nga, excited na ako sa pag-uwi mo.
Kumusta ang first date nyo? Bet mo ba ang pinsan ko? Ano, may pag-asa ba? Nag-kiss na kayo? Sira! Nag-kiss talaga? Syempre hindi pa, no? Pero bet mo. Medyo. Beshi, sabi na magugustuhan mo rin ang pinsan ko eh. Ay, huwag mo akong yugyugin. Ay, naku, sorry. Mas kinilig pa yata ako sa'yo. Ayos lang, kahit nagusot mo na tong damit ko. Pero Beshi, hindi ba masyadong gwapo yung pinsan mo para sa akin? Hindi naman, no. Maganda ka, kaya nga beshi kita eh. Curious lang ako. Ilan na ba naging ex-girlfriend ni Oliver? Alam mo ba? Oo. Kasi close talaga kami. Ang alam ko, 3 lang naging girlfriend niya na seryoso. Yung iba fling lang. At nakilala ko yung 3 babae na sineryoso niya. Si Sofia, Jenny, tsaka Andrea. Sino naman yung pinakamahal niya doon? Yung first love at first niya, si Sofia. Ang tagal din kasi noon eh, almost 10 years naging sila. Nagkahiwalay lang sila nung mag-migrate sa ibang bansa ang pamilya ni Sofia. Ang alam ko rin, naging LDR pa sila bago tuloy ang natapos yung relationship nila. Grabe nga yung iyak ni Oliver nung malaman niya na may ibang boyfriend na pala si Sofia sa Spain. Ilang gabi din siya nagpakalunod sa alak. Talaga? Ganon siya nasaktan sa babaeng yun? Oo, first love eh. Kaya hirap din siya makamove on nun. Pero matagal naman na yun, Beshi. At matagal na rin siyang nakamove on. Ang alam ko nga nag-uusap pa rin sila ni Sofia. Pero as friends na lang. Si Sofia kasi yung madalas na nagme-message kay Oliver. Pero kapag may girlfriend na si Oliver, hindi na niya masyadong nire-replyan si Sofia. Kaya wala ka nang dapat pang alalahanin dyan sa pinsan ko. Kilala ko yan. Pihikan yan sa babae. At kapag nagkagusto yan, seseryosohin niya talaga. Papa Dudut, kinulit ko pa noon si Isa na ipakita sa akin ang itsura ni Sofia sa Facebook. At dahil nasa friend list niya ito ay nagawa niyang ipakita sa akin ang litrato nito at ng iba pang ex-girlfriend ni Oliver. Aaminin ko po na medyo na-insecure ako sa itsura nila kasi ang ganda at ang sexy talaga nila, lalo na yung Sofia. Matangkad siya, payat, tapos malaki pa ang kanyang dibdib. Samantalang ako ay maliit ang height ko tapos medyo chubby pa ako. Kung itsura lamang ang pagbabasehan ay wala talaga akong panama kay Sofia. Pero sabi nga ni Isa, parte na lamang ng nakaraan ni Oliver ang first girlfriend nito at wala na akong dapat pang pag-alalahanin pa. Papa Dudut, nagpatuloy na nga ang pagporma at panliligaw sa akin ni Oliver noon. Naging porsigido siya na ipakita sa akin na seryoso siya sa nararamdaman niya para sa akin. Madalas niya akong pinupuntahan sa opisina dahil malapit lang din doon ang pinagtatrabahuhan niya. At madalas kaming lumalabas kapag wala namang kaming pasok sa trabaho. Dahil sa mga effort niya na yon ay tuluyan na ring nahulog ang loob ko sa kanya, kaya sinagot ko na rin siya, Papa Dudut. Thank you at nagstay ka dito sa place namin kahit may pasok ka pa sa trabaho bukas. Wala yun. Nag-text na rin naman si Isa na pauwi na siya. Saka alam ko na hindi ka sanay mag-isa dito sa place nyo. Oo, matatakotin kasi talaga ako. Pero hanggat kasama mo ako, wala kang kahit na anong dapat nakatakutan. Alam ko naman yun. Kaya nga thankful ako na nandito ka ngayon. Tapos pinagluto mo pa ako ng dinner. Nagustuhan mo naman ba yung niluto ko? Sobra! Ito na yata ang pinakamasarap na adobong atay na natikman ko. Talaga? Oo! Walang-wala dito yung palagi kong binibili sa kantin ng opisina namin. Ang sarap ng pagkakaluto mo eh. Siyempre, kasi pagmamahal ko ang secret ingredient niyan. Kaya alam ko na magugustuhan mo talaga yan. Pero baby, bakit parang ang konti nang nakain mo ngayon? Ha? Anong konti? Tingnan mo nga naka-round 2 pa ako ng kanin. Round 2 nga, pero ang konti rin naman ang nilagay mong kanin.
Masama ba ang pakiramdam mo ngayon? Hindi naman. Ayos lang ako, baby. Sigurado ka? Oo naman. Hindi kasi ako sanay na mahina kang kumain kagaya ngayon. Pakiramdam ko talaga may sakit ka eh. Grabe siya oh. May sakit ka agad? Hindi ba pwedeng nagda-diet lang? Hindi nga, nagda-diet ka? Oo, bakit parang nagulat ka? Masyado bang hindi ka panipaniwala? Hindi naman sa ganon. Nagulat lang ako. Kasi parang hindi mo naman na kailangang mag-diet. Anong hindi ka dyan? Malapit na ngang maging triple ang bilbil ko dahil sa katabaan eh. Eh ano naman kung maging triple? Kahit maging 5 o 10 pa yan. Wala akong pakialam. Kasi ikaw pa rin naman yung baby ko. Kahit tumaba o pumayat ka pa. Eh di ba ang gusto mo sa babae, yung payat saka sexy? Sino namang may sabi sa'yo niyan? Wala lang, hula ko lang. Siguro may kinuwento na naman sa'yo si Isa, no? Yung pinsan ko talagang yun, oh. Uy, wala siyang kinukwento ah. Mas lalong hindi niya pinakita sa akin yung picture ng mga naging ex mo, saka… ang ibig kong sabihin, basta, walang sinabi sa akin si Isa tungkol sa mga naging ex-girlfriend mo. Alam mo baby, nakakatuwa ka talaga kapag nagsisinungaling ka. Namumuli ang ilong saka mga tehenga mo. Talaga? Mapulang-mapula ba? Medyo. Pero baby, hindi mo naman na kailangan gawin yun. Gawin ang alin? Ang mag-stalk sa Facebook profile ng mga ex-girlfriend mo? Ang ma-insecure ka sa kanila at baguhin ang sarili mo para lang sa akin. Emma, nakilala at minahal na kita ng ganyan ka. Kaya hindi mo kailangan na magbago para lang sa akin o sa ibang tao. Hindi lang naman yung physical appearance mo ang minahal ko sa'yo eh. Kasama na dun yung personality mo. At ikaw mismo. Kung ano or sino yung Emma na nakilala ko dati, yun lang ang Emma na gusto kong makasama at mahalin sa habang buhay. Papadudod sa lahat yata ng mga naging karelasyon ni Oliver ay ako yung pinakamataba. Hindi ko sinasabi na ako yung pinakapangit dahil maganda naman ang mukha ko. Hindi lang talaga ako kasing sexy na mga babaeng pinakita sa akin ni Isa na mga naging girlfriend ni Oliver. Kaya naman nag-decide talaga ako noon na mag-diet kasi gusto ko nang maging sexy sa paningin niya. Hindi ko pa yon sinabi kaagad kay Oliver kasi nahihiya rin talaga ako. Pero mapapansin niya na rin pala yon kahit na hindi ko pa sabihin sa kanya. Hanggang sa umamin na nga ako ng gabi na yon na nagda-diet talaga ako. At na-touch ako sa mga sinabi niya na hindi ko kailangang gawin yon dahil tanggap niya ang itsura ko. Papadudot, ang pagiging malambing at totoo ni Oliver ang ilan sa mga dahilan kung bakit ko siya mas lalong minahal noon. Inalis niya sa akin ang mga insecurity ko sa mga ex-girlfriend niya o sa iba pang mga tao. Pinaparealize niya sa akin na hindi ko kailangan mag-adjust para sa iba. Hindi ko kailangan na magbago para sa kanya o kanino man. Dahil hindi lang naman ang itsura ko ang minahal niya kung hindi lahat ng mga katangian ko. Kaya naman habang tumatagal ang relasyon namin ay mas lalo ko lamang siyang minamahal, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naman gaanong kaperpekto ang relasyon namin ni Oliver. Siyempre may mga oras pa rin na nagtatalo kami tungkol sa maliliit na bagay. May pagkaselosa kasi ako at yung tipo na takot akong mawala sa akin si Oliver. Takot ako na maagaw siya ng iba sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganon ang ugali ko noon o siguro kasi si Oliver ang first boyfriend ko kaya ganon na lamang ako nakatakot na mawala siya. Takot ako na masaktan ng dahil sa kanya. Pero mabait si Oliver at mahaba talaga ang kanyang pasensya. Kasi sa tuwing magkakaroon kami ng LQ, siya ang palaging gumagawa ng paraan para magkabati kami kaagad. At palagi niyang pinaparamdam na wala na siyang ibang babae na mamahalin kung hindi ako lamang. Sobrang swerte ko talaga sa kanya na hindi ako nagsisisi noon na siyang naging first boyfriend ko, Papa Dudut.
Baby, mukhang malapit nang tawagin sa counter yung number para sa mga in-order nating pagkain. Mabuti naman kasi nagugutom na rin ako. Ako nga rin kasi bago tayo pumunta ng simbahan kanina, nagkape lang ako sa bahay namin. Ako naman nakapagtinapay at kape kanina. Pero alam mo na, mabilis akong magutom. Kaya nga dinamihan ko na yung in-order nating pagkain. Oliver? OMG, ikaw nga! Upo na ako dito Kumusta? It's been a while Sofia? Kailan ka pa nakauwi dito sa Pilipinas? Nung isang araw lang. Hindi lang talaga ako nagpo-post sa Facebook kasi gusto kong isurprise yung lola ko na nandito sa Pilipinas. Oh, ano nga, kumusta ka na? Ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ka? Eto, medyo tumaba. Nahiyang yata ang katawan ko sa Spain. Parang hindi naman masyado. Ganun pa rin ang itsura mo mula nung huli tayong magkita. Talaga? Pero ikaw, ang gwapo mo pa rin Ay, may kasama ka pala, Oliver. Ay, oo, si Emma, girlfriend ko. Emma, si Sofia. Alam ko kasi kilala ko na siya sa mukha. Saka, hindi ba talaga obvious na kasama ako ni Oliver ngayon kahit nandito ako sa tabi niya? Tapos, ikaw naman, bigla ka na lang umupo dyan sa upuan. Hindi mo ba nakita na nakalagay dyan yung bag ko? Akin na nga yan. Naku, pasensya na. Eto nagulat lang talaga si Oliver dito. Ayos lang, nagbibiro lang naman din ako. Ganun lang talaga ako bumati sa mga bagong kakilala ko. Ganun ba? Ang cute mo palang bumati sa mga bagong kaibigan mo. Baby, kunin ko lang yung pagkain natin sa counter. Tinatawag na kasi yung number natin dun. Sige, ako nang bahala dito sa friend mo. Okay, teka lang Sofia ang pangalan mo, di ba? At kung hindi ako nagkakamali, ex-girlfriend ka ng boyfriend ko. Oo, tama. Okay. Maganda ka naman pala sa personal. Talaga? Actually, nakikita rin kita sa mga picture na naka-upload sa Facebook ni Oliver. Medyo nagulat nga ako Hindi kita masyadong nakilala na ikaw pala ang girlfriend niya. Anong ibig mong sabihin? Kasi, iba yung itsura mo sa mga picture mo sa Facebook. Anong filter ba yung gamit mo sa picture na yon? Ang ganda mo kasi doon pero sa personal, parang ang layo sa itsura. FYI lang, hindi ako gumagamit ng kahit anong filter kapag nag-upload ako ng picture sa Facebook o kahit pa sa Facebook ni Oliver. Talaga ba? Hindi halata Ang fresh mo kasi sa mga picture na yon pero ngayon, sakto lang. Anong sabi mo? Baby, eto na yung mga pagkain natin. Sofia, kumain ka na ba? Gusto mong sumabay sa amin mag-lunch? Naku, hindi na. Busog pa naman ako. Saka may pupuntahan pa talaga ako. Bumati lang ako sa'yo sandali. Emma, nice to meet you. Grabe, mas maganda ka nga pala talaga sa personal kaysa sa mga picture mo sa FB. Sige bye! Grabe, Papa Dudut. Sobrang plastic talaga ng ex-girlfriend ni Oliver. Noong kaming dalawa lang ang magkausap ay nakikipagtarayan talaga siya sa akin. Pero nang bigla nang bumalik si Oliver sa table ay para na siyang naging maamong kuting na sobrang bait kong makipag-usap. Sobrang inis talaga ang naramdaman ko noon kasi halos nilalait niya na ang itsura ko. Tapos hindi ko man lang naipagtanggol ang sarili ko sa mga sinabi niya. Tuluyan na tuloy ako nawala ng ganang kumain kahit gutom na talaga ako ng mga oras na yon. Siyempre hindi nakaligtas sa pansin ni Oliver na nababad trip talaga ako. Kasi hindi ko na siya halos kinausap ng maayos. Nakasimangot na ako sa ilang minuto na magkasama kami hanggang sa pag-uwi namin sa apartment. Sinubukan niya akong lambingin at kausapin pero palagi ko lamang siyang sinusungitan. Kahit pa nakarating na kami sa apartment, Papa Dudut. Sige na, salamat sa paghatid sa akin. Muwi ka na. Wala man lang akong kiss bago ako umalis? Ang init-init. Ang lagkit mo na tapos hihingi ka pa ng kiss.
Sige na, malis ka na. Baby, ano ba talagang problema? Bakit ba bigla ka na lang na bad trip ng ganyan? Hindi ako bad trip. Naiirita lang ako kasi init na nga ng panahon. Ang kulit mo pa. Hindi naman ako mangungulit kung sinabi mo na kanina pa kung ano yung kinagagalit mo sa akin. Hindi ako galit sa'yo, okay? Eh bakit ganyan ka magsalita? Parang ang init ng ulo mo sa akin tapos nakasimangot ka pa. Okay naman tayo kanina. Alam mo, ang kulit mo. Umalis ka na nga. Gusto ko na talaga magpahinga. Sige na, bye. Oh, anyari? Bakit parang gusto mo namang sirain yung pinto ng apartment natin? Hindi naman. Napalakas lang yung pagsara ko. Pasensya na. Nasaan pala si Oliver? Akala ko manonood tayo ng movie pagkatapos niyong magsimba at kumain sa labas. Pinauwi ko na. Oh, bakit naman? Masama ba pakiramdam niya o masama ang pakiramdam mo? Na-bad trip kasi ako kanina. Sige, ichika mo na nang mabawasan yung pagkagusot ng mukha mo. Ano ba nangyari sa date niyo? Nakita kasi namin kanina yung ex-girlfriend niya, si Sofia. Talaga? Nandito na pala ulit siya sa Pilipinas? Oo, at nagkakilala na nga kami kanina. Ang plastic ng bilat na yon, nakakainis. Paano mo naman nasabi na plastic siya? Eh kasi nung kaharap niya si Oliver, sobrang bait ng mukha niya. Para siyang kuting na maamo ang mukha. Tapos nung umalis si Oliver para kunin sa counter yung pagkain namin, ayun, nilait-lait na ako ng plastikada na yon. Kesyo sa mga picture sa Facebook lang daw ako maganda. Tapos tinanong niya pa ako kung anong filter ang gamit ko. Hindi ba nakakainis yun? Oh, bakit ka naman tumatawa dyan? Naiinis na nga ako dito tapos parang nang-aasar ka pa dyan. Kasi naman, nakakatawa yung itsura mo ngayon. Halatang inis na inis ka talaga sa kanya. Eh nakakainis naman kasi talaga yung ugali niya. Napaka-plastic. Naiinis ka ba talaga sa mga sinabi niya? O dahil alam mo na first love at ex-girlfriend siya ng boyfriend mo? Siguro, lahat na yon. Basta, naiinis ako sa kanya. Bukod sa sinabi mo na tinarayang ka niya, wala ka nang dapat na ikainis kay Sofia. Kasi matagal na silang break ni Oliver. Kaya sigurado ko na nakamove on na yung pinsan ko sa kanya. Tsaka may boyfriend na rin yun si Sofia. Ang nakita ko nga sa Facebook, nag-propose na ng kasal sa kanya yung lalaki. Kaya wag ka nang ma-insecure sa babae na yun. Eh, hindi naman ako nai-insecure sa kanya. Weh, hindi nga. Oo nga. Kasi hindi naman pala talaga siya ganun kaganda sa personal. Makapal lang talaga siya maglagay ng makeup pero makapal pala ang labi niya at malaki ang ilong niya. Grabe makalait ah. O sige, ganito na lang. Basta wag ka nang matakot na baka maagaw pa niya si Oliver sa'yo. Maniwala ka sa akin. Ramdam ko na mahal ka ng pinsan ko at hindi ka niya ipagpapalit sa iba. Papa Dudut, matagal ko na rin namang kaibigan si Isa at alam ko na hindi niya yon sinasabi para lamang ipagtanggol ang pinsan niyang si Oliver. Alam ni Isa na takot din talaga akong magka-boyfriend noong una dahil takot akong masaktan. Kaya sigurado ako na hindi niya hahayaan si Oliver na gawin yon sa akin. Ang swerte ko nga kasi may mapagmahal na akong boyfriend tapos ay may very supportive pa akong best friend. Nang araw na yon ay nagkaayos din naman kami ni Oliver dahil bumalik siya sa bahay kinagabihan, Papa Dudut. Hindi raw kasi siya sanay na natatapos ang araw na hindi kami nagkakaayos. Doon ko na inamin sa kanya na si Sofia talaga ang dahilan kung bakit ako na bad trip ng araw na yon. At sinabi niya sa akin na wala raw akong dapat na ipag-worry o ika-bad trip tungkol kay Sofia. Magkaibigan na lamang daw sila at hindi niya ito babalikan hindi lang dahil sa may boyfriend na si Sofia kung hindi dahil ako na raw ang nag-iisang pinakamamahal niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit na alam ko na faithful si Oliver sa akin at sa relasyon namin ay hindi ko pa rin maiwasan na maparanoid. Nakwento kasi sa akin ni Isa na noong hindi pa ako girlfriend ni Oliver ay madalas pa rin daw na nagkaka-chat sina Oliver at Sofia. Minsan nga raw ay nagkaka-video call pa ang dalawa. Alam ni Isa yon kasi kapag nasa family gathering sila ay pinapakausap pa sa kanya ni Oliver si Sofia.
Hanggang sa maging kami na nga ni Oliver at doon na raw hindi nagkausap ang dalawa. Pero mula nang makilala ko si Sofia ay natakot ako na baka nagkakausap pa rin muli sila sa chat ni Oliver, Papa Dudut. Hindi pa naman ako yung tipo ng nakikialam ng cellphone ni Oliver kaya hindi ko alam kung tama ba o mali ang hinala ko. Pero binigay ko na lamang ang buong tiwala ko sa boyfriend ko kasi yun naman talaga ang dapat kong gawin. Sinabi rin ni Isa na kasama pala ni Sofia ang boyfriend nito na umuwi ng Pilipinas kaya hindi na raw ako dapat pa na mangamba. Hanggang isang araw na magkasama kami noon ni Oliver sa place niya. Tumawag si Sofia sa kanya. Medyo nakaramdam kagad ako ng inis pero ang ginawa ni Oliver ay sinagot niya ang tawag at ni loudspeaker para marinig ko ang pag-uusap nila. Hindi niya sinabi kay Sofia na magkasama kami kaya naman lalong kumapalang mukha ng plastikada na yon na sabihin sa boyfriend ko kung pwede ba silang magkita at magkausap. Nag-away daw kasi sila ng boyfriend niya at kailangan ito ng makakausap. Sumagot si Oliver na hindi siya po pwede at sinabi na lamang na sana ay magkaayos na si Sofia at ang boyfriend nito. Papadudot pagkatapos silang mag-usap ay sinabi ko kay Oliver na baka mas dapat niyang puntahan si Sofia lalo na at baka sa boses nito ang pag-iyak. Nagulat siya sa suggestion ko. Pero mas nagulat siya nang sabihin ko na dalawa kaming pupunta kay Sofia. Ayaw niya noong una pero wala siyang nagawa nang maging mapilit ako na pareho kaming pumunta sa sinasabing restaurant ni Sofia kung saan ito maghihintay sa kanya, Papa Dudut. Hi, Sofia. Oliver, mabuti nandito ka na. Akala ko hindi ka na darating kasi… kasama mo si Emma? Ay hindi! Imagination mo lang ako na bigla ring maglalaho mamaya. Sorry, nagulat lang ako na kasama ka pala ni Oliver. Ayos lang. Eto naman, hindi na mabiro. Baby, pwede ka nang umorder ng pagkain natin tapos balikan mo na lang kami ni Sofia dito. Ha? Anong ha? Uulitin ko pa talaga kahit Tagalog naman yung sinabi ko? Ang mabuti pa siguro, umalis na lang ako. Hindi, huwag kang umalis. Kailangan mo ng kausap, di ba? Kaya nga nandito kami ng boyfriend ko para i-comfort ka. Emma, siguro nga mas okay kung umalis na lang din tayo. Oh, isa ka pa. Nag-usap na tayo kanina, di ba? Huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang pangako ko. Hindi ako manggugulo dito. Kaya umorder ka na ng pagkain natin at ikaw naman, Sofia, mag-uusap tayo, okay? Ay, sige, pupunta muna ako ng counter. Basta yung usapan natin ha. Oo nga. Kilala mo naman ako. Hindi ako basta nananampal ng babae, puwera na lang kung malandi. Okay, alis muna ako. Oh, ngayong wala na yung boyfriend ko, ano ba yung gusto mong sabihin sa kanya? Ay, Emma, ayokong maging bastos. Pero kaya si Oliver ang tinawagan ko kasi gusto ko na sa kanya ko sabihin ang problema ko. O bakit? Eh di ba dapat mga babae ang nagdadamayan? Kaya sa akin mo na yan sabihin. Dali na, magaling ako mag-advise, promise. Alam mo, dapat kanina pa talaga ako umalis kasi wala rin naman akong mapapala dito. Wala ka talagang mapapala kasi hindi ko hahayaan na magkaroon ka ng chance na landiin ang boyfriend ko. Ha? Landiin? Wala pa nga akong ginagawa. Natatakot ka na kaagad? Matakot ka kapag iniwan ko na ang boyfriend ko para bawiin si Oliver sa'yo. So sa'yo na nanggaling. Wala ka pang ginagawa. Kaya ibig sabihin, may plano ka talaga. Bakit? Takot ka na kaagad na mangyari yon? Takot ka na iwanan ka ni Oliver para sa akin? Alam mo, ang kati mo rin talaga, no? May boyfriend ka na tapos gusto mo pa talagang landiin ang boyfriend ko? Bakit ba hindi ka na lang mag-move on? Eh ikaw, bakit ba takot na takot kang maagaw ko si Oliver sa'yo? Kasi alam ko yung mga galawan mo na yan. Pakunwari ka pang mahinhin ka kapag harap mo si Oliver, pero mas masahol pa sa higad yung kakatihan mo. Hindi ka ba talaga nakukontento sa boyfriend mo? Ano bang akala mo sa sarili mo?
Naka-avail ka ng promo na buy one boyfriend and get one free? Ang kati mo, Sofia! Ang landi-landi mo! Ang kapal ng mukha mo! Bakit mo ako sinampal? Masyado na kasing matabil yung dila mo. Akala mo kung sino ka maganda? Alam mo, kung iniisip mo talaga na aagawin ko si Oliver mula sa'yo, pues, tama ka. At sigurado ako na konting drama ko lang sa kanya, ako ang pipiliin niya. Kasi akong first love niya, ang first kiss niya, at ang first sa lahat. Kaya ako pa rin ang babalikan niya. At huwag kang umasa na isang tabatsoy na kagaya mong pipiliin niya. Sabi na nga ba, tama ang hinala ko eh! Malandi ka talaga! Ang landi-landi mo! Aray! Aray ko, bitawan mo mo! Eba! Talaga kitang malandi ka! Siguraduhin ko na hindi ka na makikilala ni Oliver o ng boyfriend mo! Emma, tama na! Higat ka! Bitawan mo na si Sofia, ano ba? O, ayan! Oliver, ano ba talagang problema ng girlfriend mo sa akin? Bigla na lang niya akong sinampal at sinabunutan. Wala naman akong kahit na anong sinasabing masama sa kanya. At hindi ka lang pala talaga malandi? Sinungaling ka pa? Ikaw ang unang nanampal! Pinagtanggol ko lang ang relasyon namin ni Oliver sa kakatihan mong babae ka! Oliver, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling ang girlfriend mo. Nakita mo naman ang ginawa niya sa akin, di ba? Gusto pa niya akong kalbuhin? Ang galing mo rin talagang umarte, ha? Pang best actress! Kaya tototohanin ko na talagang pagkalbo ko sa yung malandi ka! Emma, tama na sabi! Oliver, nagsasabi naman ako ng totoo! Yang babaeng yan talaga ang nauna at sinabi niya mismo Sabi na... ng tama na eh! Hindi ka ba nahihiya? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao dito! Ayusin mo na nga yung sarili mo! Aalis na tayo! Papa Dudut, grabe ang inis ko noon dahil sa pagsisinungaling na ginawa ni Sofia. Imagine ha, hindi naman talaga ako ang unang nanampal tapos bigla na lamang niya akong itinuro na unang nanakit sa kanya. Ang mas malala pa doon nang bumalik si Oliver ay umarte pa talaga siyang umiiyak na parang aping-api ng mga oras na yon. Bigla namang nawala yung mataray na Sofia na bigla na lamang akong inaway. Doon talaga ako mas nanggigil at yun ang gusto kong ipaalam kay Oliver na hindi talaga mabait si Sofia at sobrang sama ng ugali nito. Kaya lang hindi na niya ako pinakinggan pa, Papa Dudut. Umalis na nga kami ni Oliver sa lugar na yon at kahit bayad na, ang mga in-order niyang pagkain ay hindi na niya kinuha pa yon. Pinagtinginan na rin kami ng mga tao kaya halos hilahin na niya ako papunta ng sasakyan. At sa buong biyahe namin pauwi ng apartment ay naging tahimik lamang siya. Sa totoo lang, kahit paano ay natuwa ako kasi nagawa kong saktan si Sofia. Nagawa kong gumante sa mga panlalait niya sa akin. Pero may bahagi pa rin sa isipan ko ang natatakot kasi noon ko lang nakita na ganon kaseryoso ang boyfriend ko, Papa Dudut. Magpahinga ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Kailangan natin pag-usapan ngayon to. Emma, makinig ka na lang muna sa akin. Parehong mainit ang ulo natin. Kaya sa tingin ko, kailangan muna natin magpahinga. Bukas na natin pag-usapan to kapag malamig na ang mga ulo natin. Pero gusto kong marinig mo mismo kung ano talagang nangyari. Hindi talaga totoo yung mga sinabi ni Sofia kanina. Nagsisinungaling siya. Kailangan na natin pag-usapan ngayon to. Tapos ano, magsisigawan na naman tayo. Hindi ka na naman makikinig kagaya ng nangyari sa restaurant kanina. Emma, pumayag ako na mag-usap kayo ni Sofia kasi pinanghawakan ko yung sinabi mo na hindi ka gagawa ng gulo. Pero anong ginawa mo kanina? Inaway mo siya tapos ayaw mo pang magpaawat. Pero hindi naman talaga akong nagumpisa ng gulo. Siya ang naunang nanakit. Kita mo na yan? Kaya ayaw ako mag-usap tayo ngayon kasi magsisigawan na naman tayong dalawa. At hanggang ngayon, ayaw mo pa rin magpaawat. Bakit ba parang siya ang kinakampihan mo? Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Bakit parang hindi ka naniniwala sa akin? Bakit parang pinapamukha mo na ako ang nagumpisa ng gulo kanina? Hindi naman sa ganun.
Kilala ko lang si Sofia. Hindi siya basta magagalit ng walang malalim na dahilan. Eh bakit ako? Hindi mo ba ako kilala kaya hindi ka naniniwala sa akin, Oliver? Hindi ako sinungaling kagaya ng Sofia na yon. Hindi mo nga alam na bigla na lang nagbabagong ugali ng ex-girlfriend mo tuwing umaalis ka at iniiwan mo kaming dalawa. Sinabi niya sa akin kanina na bala kanyang agawin sa akin. Na willing siyang iwanan ng boyfriend niya para sa'yo. At sigurado raw siya na sasama ka sa kanya kasi mas mahal mo siya kaysa sa akin. Emma, pwede ba? Pati ba naman ang bagay na yan gagawan mo palang kwento? Hindi nga ako nag-iimbento lang ng kwento. Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Gusto ka pa ng Sofia na yon? Balak kanyang agawin sa akin. Hindi mo ba talaga nararamdaman yon? Pero hindi niya na nga ako maaagaw sa'yo. Dahil ikaw na ang girlfriend ko ngayon. Kaya huwag ka nang bumalik sa nakaraan. Mag-move on ka na sa kanya. Grabe! Ang dali para sa'yo na utusan ako na gawin yan kasi wala ka sa sitwasyon ko ngayon. Emma, yun naman kasi talaga ang kailangan mong gawin. Mas lalo lang tayong gugulo dahil dyan sa inaasal mo. Si Sofia, nakaraan ko na lang siya. At kung may iba ka pang pinagsesalosan ng mga ex ko, please lang, itigil mo na. Kasi masyado ka ng paranoid. Masyado ka nang nai-insecure at nagseselos ng wala namang dahilan. Masisisi mo ba ako kung bakit ganito ako? Palibasa, hindi ikaw yung natatakot na mawalan ng karelasyon. Hindi naman ako mawawala sa'yo. Bakit ba kasi yan ang iniisip mo? Kasi nga, ang dami ng babaeng dumaan sa'yo. Ang dami mo nang nakarelasyon pero ako, ikaw pa lang. Ang dami mong pwedeng ikumpara sa akin. Kaya hindi ko maiwasan na ikumpara rin ang sarili ko sa kanila. Na hindi mo nga dapat ginagawa kasi wala namang dahilan. Kaya ka nakakaramdam ng takot na baka mawala ako sa'yo dahil dyan sa ginagawa mong pagkukumpara na yan. Masisisi mo ba ako kung nararamdaman ko to? Oliver! Alam mo naman na ikaw ang first boyfriend ko. Kaya hindi mo maalis sa akin ang makaramdam ng takot sa mga babaeng dumaan sa buhay mo. Pero wala na akong magagawa sa part na yun dahil naging parte na sila ng buhay ko. Pati si Sofia, siya ang first girlfriend ko. Pero hindi ibig sabihin nun, siya lang ang pwedeng mali ng puso ko. Kaya please lang Emma, mag-move on ka na sa mga ex ko. Ako na ang nagsasabi na iba ka sa kanilang lahat dahil ikaw ang pinakaminahal ko. Pero si Sofia pa rin ang first girlfriend mo at first sa lahat. Ang tagal mo nga bago naka-move on sa kanya, di ba? At naiinis ako na hindi lang dahil sa ex mo siya, kung hindi dahil sa sinungaling at plastic siya. At sigurado ako na anumang oras, pwede siyang gumawa ng paraan para maagaw ka niya sa akin. Pero hindi ka pa rin naniniwala sa mga sinasabi ko. Hindi mo naman kasi kailangan na ipagpilitan na totoo yung mga sinasabi mo. Emma, ikaw ang girlfriend ko ngayon at nag-iisang babae na gusto kong makasama sa habang buhay. Ikaw lang talaga yun. Kaya tigilan mo na ang pagkukumpara sa sarili mo sa ibang tao. At ito lang hihilingin ko. Bigyan mo naman ako ng kahit konting tiwala lang. Kahit konti lang, Emma. Papadudot pagkatapos ng gabi na yon, ay hindi ko muna kinausap si Oliver dahil pakiramdam ko talaga ay pinapamukha niya sa akin na ako ang mali sa naging pag-aaway namin ni Sofia. Mabuti na lamang at hindi rin ako kaagad na sinukuan ni Oliver. Nag-effort pa rin siya na suyuin ako at ayusin ang relasyon naming dalawa. Hanggang sasabihin sa akin ni Isa na bumalik pala si Oliver sa restaurant kung saan kami nagkagulo ni Sofia. Nag-request siya na makita ang CCTV footage ng gabi na pumunta kami doon. Mabuti na lamang at may kakilala si Oliver sa staff doon kaya napagbigyan kaagad ng request niya. At doon daw ay nakita ni Oliver kung sino ang unang nanakit sa amin ni Sofia. Kaya naman nang mapatunayan niya na nagsisinungaling talaga si Sofia, kagaya ng sinabi ko ay nag-doble effort siya para magkaayos kaming dalawa. Papadudot na lamang ko rin mula kay Isa na kinumpronta na ni Oliver si Sofia. Sinabi niya sa ex-girlfriend niya na huwag na raw sana siyang idamay sa gulo ni Sofia at ng boyfriend niya. At tigil-tigilan na
ang pagpaparamdam at pagme-message sa kanya. Hindi nagtagal ay nabalitaan ko rin mula kay Isa na tuluyan na rin pong naghiwalay si Sofia at ang boyfriend nito. Nalaman kasi ng boyfriend ni Sofia ang pakikipaglapit na ginagawa nito sa boyfriend ko. Lahat ng yon ay sinabi sa akin ni Isa. At ayoko mang maging masama, naisip ko noon na deserve niya ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Kumbaga karma lang yun ni Sofia sa panggugulo niya sa relasyon namin ni Oliver. Doon ko na tuluyang napatawad si Oliver at muli na kaming nagkaayos, Papa Dudut. Natutunan ko na rin kasi noon na magtiwala ng totoo sa kanya, pati na sa sarili ko. Sinunod ko ang sinabi ni Oliver na itigil ang pagkukumpara ng sarili ko sa mga babaeng dumaan sa buhay niya. At mula noon ay naging maayos ang relasyon naming dalawa na halos magtatatlong taon na rin po sa ngayon. Maraming salamat po sa pagbabasa nitong sulat ko, Papa Dudut, at sana sa mga kagaya ko na bago pa lamang sa isang relasyon ay huwag niyo akong tularan na masyado pong selosa sa mga naging past ng karelasyon po ninyo. At iwasan din nating ikumpara ang ating mga sarili sa ibang tao. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Emma. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever